Hello everyone! Hola! Magandang araw sa inyong lahat. Gulat ka, no? Dahil may video tayo today. Oo, pasensya na po kahapon kung mga lumang pictures ni Mama Mia ang nakikita nyo bilang pamalit dun sa video kasi na-corrupt tong ating SD card. Naku naman, bakit naman na-corrupt? Oo, pag ano ko, hindi na siya ma-open. Kaya na-hurt talaga ako. Pero dahil gusto ko talagang makapag-upload yesterday, kaya ayun, pinush ko na kahit audio lang. Kasi eto naman may audio naman tayo, iba naman yung sa video natin. So ayun, pinush ko na lang. Naway pinanood nyo pa rin ang ating kwento yesterday. Kahit na ano lang yon audio lang. Yesterday. Maraming salamat sa mga nakasupport sa atin. Ay, siya nga pala, hindi ko alam kung nabati na kita ng happy birthday Norhata Beda, ayun, nung August 30 ng kanyang birthday, nung Tuesday. Ayan, belated happy birthday sa'yo. Hindi ko alam kung nabati kita o hindi. Pero nabasa ko ulit nung nag-scroll ako ng comments. Kaya ayan, babatiin na rin kita. Baka sakaling hindi kita nabati nung una. Kaya ayan, bati-bati lang tayo. Hello naman kay Marilu Del Monte. Hi sa'yo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ayan, na-exit tuloy ang ating app. Ayan o. Kaya ayan, open muna natin ulit. Anyways, sa mga nakikinig sa atin ng ilang mga buwan na maraming salamat talaga para sa iyo yan. Dahil lagi kang nandyan. Hi naman kay Josephina, maraming salamat sa iyong pakikinig. Sabi niya maaga raw tayong nakakapag-upload na. Oo, sinisikap na natin na every 12 noon nakakapag-upload tayo. Hi kay Bemeline Lumapag, kay Jeline Tarok from Japan. Maraming salamat sa pakikinig. Hi kay Sir Rusty Nones, Rusty Nones. Ano po ba ang pagkaka-pronounce niyan? Hi din kay Anne Margot, Isha Flores, Seiya Flores. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Diana Diaz, hello din. O, lagi niya raw tayong bina-background sa tuwing meron siyang mga problema at merong ginagawa sa buhay. Hi kay Josephine Mapalad, Sai Sigayo, maraming salamat. Dina Aliparo, Marilo Sabalye, Liza Chen, thank you so much. Hello din sa ating tagapakinig na si Ramona Gonzalez. Hi, Madam Ramona. Hi kay Glory Tedios, maraming salamat. Princess Veloso. Hi kay Princess Penley and Daddings from Muffler Shop Boys of Licenas City. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig. J. Ran Uraldin, maraming thank you. Hello din kay Mark Lawrence Angelo. Hi Mark Lawrence, maraming salamat. Sir Reynaldo De Vera, oo, sana nakarating ka ng maayos at matiwasay dyan sa California. Welcome back. Welcome back. Akala mo nasa California naman tong babaeng to. Hi kay Beta Laraga. Maraming salamat. How are you din? I'm so fine. Riza Lopez. Maraming thank you sa iyo. Jocelyn Castro. Sa Kamiling Tarlac. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa mga people dyan na hindi tayo iniiwan. J. Darilita Talang. Tama po ba? Hindi ko alam. Hi naman ata kay... Naku, bakit palaging nag-exit? Is it my internet connection? Ganun. Ay, hello din pala sa ating mga suki. Pasok mga suki na si Elia. Hi Elia. Parang first time kong nabasa yung pangalan mo. Gloria Havillonar. Maraming salamat sa pakikinig. Hello din kay Charlene Baclohan. Si Gloria sabi niya, araw-araw raw siyang nakikinig pero hindi na-mention yung pangalan niya. May mga pagkakataon na na-mention naman pero huli, hindi dun sa mismong araw na nag-comment ko iyo or the next day. Kasi nga masyadong marami at nililimatahan natin ang ating mga pa-shoutout. Gaya nito, titigilan natin pagpa-shoutout. Bukas na naman. Ano? Pa-shoutout? Bukas naman. Oo. So, eto na po. Kaya wag na nating patagalin ang ating programa at atin nang simulan. Alam kong paborito nyo ito, ang Dear Mama Mia. Masama nga bang gumanti sa mga taong nanakit sa'yo? Masama nga bang ipatikim sa kanila ang mga bagay na pinaramdam nila sa'yo? Masama bang magalit? Masama bang ilabas ang galit na nararamdaman? Dear Mama Mia,
Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa ngayong araw na ito. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Mary Joy. Hindi ko alam kung tama ang mga bagay na ginawa ko o kung meron akong malaking pagkakamali dahil gumanti ako sa mga taong nanakit at umagrabyado sa akin. Mama Mia, hindi po basta-basta itong kwentong aking isishare. Kaya naman sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na merong mga bata sa bahay, sana siguraduhin nilang hindi naririnig ng mga bata itong ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Meron kasing iilang bahagi ng kwento ko na masyado pong graphic para sa mga batang ating tagapakinig. Mama Mia, sisimulan natin ang kwento ko sa pagkakaibigan naming dalawa ng best friend kong itago natin sa pangalang Clara. Si Clara po ay kapitbahay namin nung elementarya pa lamang ako. Mama Mia, 5 po kaming magkakapatid. Ako po ang panganay at hindi po mayaman ang aming pamilya. In fact, Mama Mia, sa public school lang po kami nag-aaral. At hindi pa po nakokompleto ang mga requirements namin sa paaralan sa tuwing kami ay pumapasok. Kung yung iba isa-isa ng mga notebooks sa bawat subject, kami naman Mama Mia sa bawat notebook ay meron pong 3 subject na nakapaloob doon. Ganun po kahirap ang buhay namin. Sina Clara naman ay medyo mas maayos-ayos ang buhay kesa sa amin. Pero pareho pa rin na naghihirap. Classmates kami mula grade 1 hanggang sa graduate kami ng high school. Kaya naman dahil magkapit-bahay kami at classmates pa, hindi talaga namin naiwasan ang isa't isa. Nung una ay hindi niya ako gusto. Nakikita ko pong lagi akong iniirapan ni Clara sa tuwing sumasali ako sa kanilang mga laro. Pero kalaunan ay naging close din naman kami. Nagumpisa noon, grade 3 kami Mama Mia ang aming pagkakaibigan. Mama Mia, nagkatabi po kami sa upuan. Kaya wala siyang choice kundi makipag-usap sa akin lalo na't nagkakagrupo kami sa mga activities. Hanggang sa tuluyan na kaming magkasabay pumapasok at umuuwi araw-araw. Hanggang sa naging mag-best friends na kami. Siya ang unang nagsabi sa akin ng kaniyang mga sikreto. Siya ang unang nagsabi sa akin ng kaniyang mga problema. Nung una ay hindi naman ako masyadong nakikinig. Kaya lang ako na ang naging iyakan niya. Grade 6 noong tinawag niya ako na kanyang best friend Mama Mia. Wala pa naman akong best friend noon. Sure, meron akong mga kaibigan pero mangilan-ngilan lang yon at hindi naman kami mga gaanong close. Si Clara lang din ang pinagkakatiwalaan ko sa aking mga sikreto kaya naisip ko siguro nga best friend ko talaga siya. Hanggang sa itinuring na talaga naming best friend ang isa't isa. Mary Joy, saan ka mag-high school? Tanong niya. Dito lang sa atin. Alam mo naman, walang pera yung mga magulang ko kaya wala akong ibang pagpipilian. Bakit ikaw ba? Saan ka mag-high school? Gusto ni na mama na dun ako sa bayan. Kaya lang natatakot ako dun, Mary Joy. Wala naman akong kakilala dun eh. Yung mga pinsan ko mas matatanda sa akin kaya pihadong college na sila. Dito na lang ako. May magagawa ka ba kung desisyon ng mga magulang mong dun kapag aralin sa bayan? Di pipilitin ko sila. Basta best friends pa rin tayo sabi niya. Sa awa naman ng Diyos ay napilit naman ng mga magulang ni Clara na dun siya mag-aral sa amin at hindi na sa bayan. Naging classmates ulit kami. Mama Mia, pareho po kami ni Clara na average lang pagdating sa pag-aaral. Hindi matalino pero hindi rin naman kulelat. Ang totoo niyan ay nagtutulungan kami. Lagi kaming sabay na mag-review at lagi rin kaming sabay na gumawa ng assignments at projects. Merong mga aspects sa academic life namin na mas magaling si Clara. Meron din naman na mas magaling ako.
Kaya tulungan kaming pareho para pareho kaming medyo umangat-angat naman kahit na hindi na maging honor students. Mama Mia, nung naging high school kami ay magkasama din kami ni Clara sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa lahat ng mga kalokohan. Kung yung iba ay hindi na nagiging magkaibigan nung tumungtong ng high school, kami naman ay mas lalo pa kaming naging close dalawa. Lalo pa nung sabay naming itinago sa aming mga magulang ang pagkakaroon namin ng aming mga boyfriends. Si Clara po ang unang nagka-boyfriend sa amin. Huy, sagutin mo na nga yung nanliligaw sa'yo. Ayoko, Clara. Yoko, hindi ko yung type eh. Mukhang uhugin. Tawa naman ng tawa si Clara. Ewan ko nga ba sa'yo, Mary Joy? Bakit ganun yung mga nanliligaw sa'yo? Alam mo, puti pa magpaganda ka. Para naman gwapo at mga mababango yung manliligaw sa'yo. Tulad ko. Oo nga, mga gwapo at mukhang mabango nga yung nanliligaw sa'yo. Mga pilyo naman, mga bad boy naman sa school. Sabi ko. Oo nga, bad boy, pero at least gwapo. Yung sa'yo, mga mukhang uhugin, mga mukhang hindi naliligo ng 3 araw sa isang linggo. Tawa siya ng tawa. Alam kong biro lang niya yun, Mama Mia, pero merong parte sa pagkatao ko na nasasaktan. Lalo pa kapag sinasabi niya na bakit ganun lang ang mga naa-attract kong lalaki. Bakit ang mga lalaking nagkakagusto sa akin ay hindi naman pumapasa sa kahit na sinong standards ng babae? Yung iba nga, Mama Mia, ay nagiging boyfriend ko na lang dahil pinipilit ako ni Clara na sagutin para pagsabihan daw ang mga ito na maligo-ligo naman paminsan-minsan. Oo, malpanglait po ang best friend ko, Mama Mia. Pero sa akin lang naman niya sinasabi ang mga yon at hindi sa ibang tao. Sa ibang tao, mabait si Clara. Sa ibang tao, hindi siya makabasag pinggan. Pero sa akin niya sinasabi at sa akin niya pinapakita lahat ng mga ugali na hindi niya magawang ipakita sa iba. Dahil takot siya na hindi siya tanggapin ng mga ito. Ang sabi pa nga niya sa akin, ako lang daw ang lubos na nakakakilala sa kanya at wala nang iba pa. Maging sa kanilang bahay ay mabait itong si Clara. Sa akin lang talaga niya pinapakita ang kanyang hindi masyadong kagandahan na mga ugali, Mama Mia. Mula nga noong may sinagot akong isa ay bigla ko na lang hinihiwalayan at sagot lang ng sagot. Paminsan-minsan ay nagka-cutting class din kaming dalawa para manood ng sine. Paminsan-minsan nga, Mama Mia, ay sabay kaming nagsisinungaling sa aming mga magulang at sinasabi naming meron kaming project na gagawin. Pero ang totoo ay lumuluwas lang kami ng bayan para manood ng sine, para makipagkita sa kung kani-kanino niyang mga textmates. Ganun kami nung high school. Pero Mama Mia, 4th year kami nung bigla na lang isang umaga, kinatok ako ng mga magulang ni Clara sa bahay namin. Mary Joy? Mary Joy? Mama Mia, halos madaling araw pa nun. Kaka-alas 6 pa lang ng umaga at ako ay naalimpungatan dahil may tumatawag sa aking pangalan. Narinig kong lumabas sa bahay namin ng aking ina. Oh, Mare, bakit ang aga-aga hinahanap mo si Mary Joy? Nandyan ba si Mary Joy sa inyo? Rinig kong usapan ng nanay ko at ng nanay ni Clara. Oo, ayun at nakahilata pa, tulog pa siguro. Bakit? Hindi ba makakapasok si Clara ngayon? Yun nga sana itatanong ko kay Mary Joy. Kung nakita niya ba si Clara. Pumunta dito si Clara kahapon, Mare. Pero umuwi din bago mag-alas 7 ng gabi. Kasi maghahapunan daw kayo. Umuwi naman siya. Akala nga namin natutulog na eh. Pero nitong umaga nung gigisingin ko na, wala na siya sa kwarto niya. Naku, tong batang to, hindi pa nga siguro yun naliligo. Baka nandyan sa inyo, Mare. O sige, pasok ka, Mare. Kakatukin ko muna si Mary Joy. Kinatok ako ng mama ko. Agad akong nakapagbukas ng pintuan dahil gising na naman na ako noon at sinusuklay na ang aking buhok. Mary Joy, dito ba nakatulog si Clara kagabi? Ma?
Wala po si Clara. Tsaka nung umuwi siya nung bago mag alas 7 ay hindi na po siya bumalik. Talaga? Mama Mia, biglang sumabat sa usapan namin ng mama ko ang mama ni Mary Joy. Tinanong niya ako kung nasaan kaya ang mama ni Clara. Mary Joy, nasan ba si Clara? Tanong niya. Tinanong niya ako ng paulit-ulit pero wala naman po akong maisagot. Hindi ko po alam, tita. Umuwi ang mama ni Clara sa kanila para tignan kung umuwi na ba si Clara pero hindi pa. Mama Mia, nagulat na lang kaming lahat pati na ang iba pa naming mga kapitbahay nung biglang tumili ang mama ni Clara. Agad-agad na nagtakbuhan ang iba naming kapitbahay kabilang na doon ang mama ko papunta sa bahay nila. At nung makita nila ay nag-hysterical na ang mama ni Clara dahil hindi na nito mahagilap ang lahat ng damit at gamit ng kanyang anak. Ako na naman ulit ang tinanong ng lahat dahil kami nga lagi ni Clara ang magkasama. Kami lagi ni Clara ang hindi mapaghiwalay sa isa't isa. Mary Joy, talaga bang wala kang alam? Wala po talaga, paulit-ulit kong sagot. Baka may boyfriend siya, baka nakipagtanan. Sabi naman ng mga kapatid ko. Hindi ko po alam eh. Sino ba yung boyfriend niya ngayon, ha? May boyfriend ba siya? Hindi ko alam ang sasabihin ko, Mama Mia, dahil ang totoo niya na itinatago pa naman namin sa aming mga pamilya ang tungkol sa pagkakaroon namin ng mga karelasyon ng high school. Tapos biglang may sumabat na isa naming kapitbahay na schoolmate din namin ni Clara. Meron po siyang boyfriend. Pero hindi po nag-aaral sa amin eh. Konduktor po ng jeep, sabi niya. Gulat na gulat ako noon, Mama Mia, dahil wala naman akong alam na boyfriend ni Clara na konduktor ng jeep. Ang alam ko ay sa ibang school ito nag-aaral. Si ano? Yun bang si David? Sabi niya. Si David? Sa ibang school yung nag-aaral eh. Sagot ko naman. Naku hindi, konduktor ng jeep yun. Tsaka nakita ko pa minsan na nag-aaway silang dalawa ni Clara. Bababain ko nga sana pero bigla nitong dinala si Clara sa kung saan eh. Hindi ko na naabutan. Mama Mia, wala akong alam sa mga bagay na yon. Doon ko naisip na meron pala pa ring mga bagay tungkol kay Clara ang hindi niya sinasabi sa akin. Hindi naman ako nagtampo sa kaibigan ko dahil karapatan naman niya yon. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit niya nilihim sa akin ang tungkol sa kanyang pakikipagtanan. At mula nga noon, Mama Mia, ay wala na kaming naging balita pa kay Clara. Hinahanap siya ng kanyang ina sa mga pulis. Nireport siyang missing person pero wala ring nagawa ang mga ito. Ako naman ay nahuli na ng mga magulang ko ang tungkol sa pakikipagrelasyon ko dahil nga sa nangyari kay Clara. Galit na galit sila sa akin. Wag na wag mo talagang tutularan yung kaibigan mo, sabi ni Mama. Ako naman, mula nga noon ay naging paaralan, bahay lamang ang buhay ko. Hanggang sa graduate na ako ng high school. Mama Mia, second year college ako nung makilala ko ang lalaking nagpatibok ng husto sa aking puso. Itago natin siya sa pangalang Jonas. Si Jonas po, Mama Mia, ay ahead sa akin. Third year siya noon pero pareho lang kami ng kurso. Lagi kaming nagkakasalubong noon sa building ng aming school. Nung una ko pa lamang siyang nakita ay na-attract na agad ako sa kanya. Nagustuhan ko na agad ang kanyang itsura. Gwapo kasi siya, chinito, matangkad at maputi pa. Pero ano nga bang i-expect ko? Sabi nga ni Clara sa akin noon, lahat ng mga nagkakagusto sa akin ay yung mga mukhang uhugin, yung mga mukhang hindi naliligo at hindi ang mga katulad ni Jonas. Kaya naman, panay tingin lang ako sa kanya mula sa malayo. Panay pasulyap-sulyap lamang ako sa kanya.
Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit sa dinami-dami ng mga magagandang babae sa university namin ay ako pa ang napiling gustuhin ni Jonas. Nangyari po ang lahat, Mama Mia, nung nagkaroon po ng acquaintance party sa aming school. Para sana yun sa mga first year. Kasi sila naman talaga ang dapat ina-acquaint sa isa't isa. Pero nakisali na rin ang ibang mga year level at kasama na nga ako doon. May pa-disco po sa buong school kaya naman masayang masaya ang lahat. Nasa dance floor ang lahat maliban lamang sa akin na nakaupo lamang sa may bench. Hindi kasi ako nagkaroon noon ng boyfriend. Sabi ko nga sa inyo, Mama Mia, tinigilan ko na ang pagpasok sa mga relasyon nung nalaman ng mga magulang ko ang tungkol sa mga kalokohan namin ni Clara nung high school. Dinala ko yun hanggang second year college. Mama Mia, State University po ang pinag-aaralan ko. Scholarship lang po ang dahilan kung bakit ako nakapag-aral. City scholarship. Kaya naman pinipilit ko talaga noon na wag sayangin ang pagkakataon na dapat lagi kong iisipin na ang pumasa ang pinaka-priority ko. Kaya naman tinitignan ko lamang ang mga tao na nasa dance floor habang masayang masaya sila. May mga nagsisigawan, nagkakantahan habang nagsasayawan. Merong iba na mga magkakabarkada na parang nag-form ng napakalaking circle at doon sila sumasayaw-sayaw ng papalit-palit sa gitna ng bilog na yon. Ako naman ay tawang-tawa at tuwang-tuwa habang tinitignan sila. Hanggang sa hindi ko na namalayan na meron na palang lalaking nakalapit sa akin at nakaupo sa tabi ko. Hi, ako nga pala si Jonas. Pakilala niya sa akin. Gulat na gulat ako, Mama Mia, nung nilingon ko siya at nakita ko ang mukhang araw-araw ko talagang inaabangan. Ang mukhang araw-araw na kumukumpleto ng aking buhay. Hello. Alam ko, sagot ko naman. Kilala mo ko? Oo, sino ba namang hindi nakakakilala sa'yo? Varsity ng basketball? Diba? Sabi ko na medyo nauutal pa nga. At kilala kita. Ikaw si Mary Joy ng second year, diba? Gulat na gulat ako dahil kilala pala niya ang pangalan ko. Hindi ko alam pero parang merong mga butterflies na nagliliparan sa loob ng tiyan ko noon, Mama Mia. Parang naiihi ako na ewan. Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Tanong ko sa kanya. Siyempre, pinagtanong ko. Kasi crush kita. Halos masamid ako noon sa sarili kong laway nung sabihin niya ang mga salitang crush kita. Alam mo, ikaw, kung binibiro at pinaglalaruan mo ko, pwede ba iwanan mo ko? Nag-e-enjoy kasi akong manood ng mga nagsasayawan sa dance floor. Alam mo, ikaw, mas mag-e-enjoy ka kung sumama ka sa akin dun sa dance floor. Pinipilit niya ako pero umaayaw ako, Mama Mia. Kaya lang bigla niyang hinawakan ng braso ko at saka marahan akong hinila para tumayo na. Wala akong nagawa kundi napatayo na lang ako dahil sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Iginiyan niya ako papuntang dance floor at doon ay nagsayaw kami. Nung makita ako ng iba kong mga kaklase, lalong-lalo na yung may alam tungkol sa pagkakaroon ko ng crush kay Jonas, ay nagngitian sila ng makahulugan. Tapos tinitignan nila ako at ngumiti sila sa akin ng ngiting nakakatukso. Sinasaway ko naman sila. Pero magmula sa araw na yon ay hindi na po talaga ako pinakawalan pa ni Jonas, Mama Mia. Lagi na niya akong binibisita sa classroom. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway ay lagi niya akong pinapansin. Hanggang sa lagi na niya akong inaaya na mag-snacks o mag-lunch kaming dalawa. Nung una ay panay ang tanggi ko. Siyempre nagpapakipot pa kuno ang lola niyo, Mama Mia. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapang tumanggi kay Jonas. Lalo na
Hayagan na niyang sinasabi kahit sa harap ng maraming tao ang tungkol sa pagkakaroon niya ng crush sa akin. Lagi namang ganon. Laging pagpapalipad hangin lamang ang tungkol sa pagsasabi niya na crush niya ako. Pero hindi naman siya formal na nagsabi sa akin na liligawan niya ako. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na parang naging close na kaming dalawa ni Jonas. Hanggang sa, Mama Mia, wala na ngang ligawang nangyari sa amin. Isang gabi magkasama kaming naglalakad dahil hinahatid niya ako papunta sa sakayan ng jeep sa amin. Bago pa man ako makasakay ng gabing yun, sabi niya ay may ipagtatapat daw siya. Okay, sige game, ano ba yon? Tanong ko sa kanya habang nag-aantay ako ng jeep. Hindi siya sumagot, bagkos ay nilingon niya ako. Pumunta siya sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong iniisip niya noon pero titig na titig siya sa mga mata ko. Tapos bigla na lang niya akong hinalikan sa aking mga labi. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Sa sobrang gulat ko ay hindi ako nakagalaw at hindi ako nakapagsalita. Hinalikan niya ako ulit. Hanggang sa naulit. Nung ikalimang beses niya akong halikan ay humalik ako sa kanya pabalik. O ayan, tayo na ha. Mahal kita, Mary Joy. Ayan na may jeep na. Sige, sakay ka na. Hindi ako nakasagot sa kanyang mga sinabi dahil nakatulala pa rin ako habang umaakyat papuntang jeep, Mama Mia. At nung makauwi na ako sa bahay ay pumasok ako sa kwarto ko, sinara ang pinto at wala sa sarili na kinikilig at tumitili habang nakatakip ang mukha ko sa aking unan. Takot na takot kasi ako na baka malaman ng ina ko ang tungkol sa pagkakaroon ko na naman ng panibagong love life. At mula nga sa gabing yun ay naging kami ni Jonas officially. Walang ligaw-ligaw. Basta yung araw na yun, yung petsa na yun, yun na ang tinuring namin na parang monthsary at anniversary. Masaya ako, Mama Mia. Mas lalo pang naging masaya dahil mas lalong naging sweet sa akin si Jonas. Hanggang sa nagkaroon na naman ng activity ang aming school. Mama Mia, kapag school activity ay hindi naman po ako pinagbabawalan ng mama ko. Alam niya kasi na kailangan kong i-maintain ang grades ko at ang mga extracurricular ko para sa aking scholarship. Kaya hinahayaan niya ako. Siguro nagbalik na rin ang tiwala niya sa akin na nawala nung high school nung malaman niya ang tungkol sa mga kalokohan namin ni Clara. Ilang taon na rin naman ang lumipas, kaya siguro nagtitiwala na ulit ang mama ko sa akin. Gabi na noon, Mama Mia. Pagkatapos noon ay sana pupunta pa kami dun sa event hall. Pero inaya ako ni Jonas na lumabas daw muna kami para makapaghapunan. Pero hindi naman po hapunan ang ginawa namin. Bagkos ay pumunta kami sa bahay ni na Jonas. Mama Mia, si Jonas lang po ang nag-iisang anak. Hiwalay na ang kaniyang mga magulang. Ang kaniyang mama ay meron ng sariling pamilya. Ang kaniyang ama naman ay nasa abroad. Tanging tita lamang niya ang kasama niya sa kanilang bahay na kung minsan ay hindi pa ito umuwi. At sa gabing yun ay hindi nga umuwi ang kaniyang tita. Jonas, akala ko ba maghahapunan tayo? Bakit tayo dito nagpunta sa inyo? Ipagluluto kasi kita. Hinanda ko na, minarinate ko na kanina. Ikaw talaga ha, plinano mo to no? Sabi ko. Tumawa lamang siya at sabi niya, umupo lamang daw ako at panoorin siya habang nagluluto. Yun nga ang ginawa ko. Masarap magluto si Jonas. Nung tapos na siyang magluto ay kumain na agad kami. Sa sobrang sarap ng kanyang luto ay napadalawang serve ng kanin pa talaga ako. Malaki pa naman at madami magbigay ng kanin si Jonas. Pagkatapos naming kumain ay niyakap niya ako, Mama Mia, nung tumayo na ako para hugasan na ang mga pinggan. Ako na dyan, sabi niya. Hindi ikaw na nga nagluto, ikaw pa ba maghuhugas? Ako na nito, kaya ko na, sabi ko naman. Pero habang naguhugas ako ay yakap lang siya ng yakap sa akin.
Hanggang sa hinalikan na nga niya ang batok ko. Hinalikan niya rin ang pisngi ko. Jonas, ano ba? Tama na yan. Naghuhugas pa ako eh. Baka hindi ako matapos nito. Huwag mo nang tapusin yan. Sabi niya sabay hawak at bawi ng platong hawak-hawak ko noon. Nilagay niya ang plato sa may lababo at saka hinila niya ako. Nagpatianod naman ako at sumama sa kanya. Hanggang sa pumasok na nga kami sa loob ng kwarto ni Jonas. At yung ginagawa natin dito sa kwarto mo? Tanong ko. Mahal na mahal kita, Mary Joy. Mahal na mahal. Nung sinabi niyang mga salitang yon ay natunaw ako agad, Mama Mia. Kaya nung hinalikan niya ako ay humalik na rin ako pabalik. Hindi na ako umangal pa. Hindi na ako lumaban o tumanggi pa. Bagkus ay nagpaubaya ako sa mga halik niya. Nagpaubaya ako sa mga haplos niya. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa ni Jonas. Mama Mia, umiyak pa ako pagkatapos na may nangyari sa amin. Siya pa ang pumahid ng mga luha ko. Si Jonas kasi ang unang experience ko sa kama. Siya ang unang pinagbigyan ko na makakama sa akin. Umiyak ako ng umiyak noon, pero inalo niya ako. Sabi niya hindi niya ako pababayaan. Sabi niya kahit na anong mangyari pananagutan niya ako. Mama Mia, nagkaroon naman ng kapanatagan ang puso ko nung marinig ko ang mga salitang yon. At least pananagutan niya ako. At least mahal niya ako. Mula nga nung may mangyari sa amin ay mas pinakita pa ni Jonas sa akin ang kanyang pag-aalaga at kanyang pagmamahal. Tuwang-tuwa naman ako, Mama Mia. Masayang masaya naman ako. Hanggang sa paulit-ulit na rin na may nangyayari sa amin. Para bang naging parte na yon ng aming relasyon. Kung nung una kapag nakikipag-boyfriend ako ay hindi ko naiisip na magpakama o magpagalaw man lang, ngayon Mama Mia ay parang routine na naming dalawa yon. Halos 3 hanggang 5 beses sa isang linggo kung magtalik kaming dalawa ni Jonas. Kalimitan ay sa bahay nila. Pero paminsan-minsan ay sa bahay ng iba niyang mga kaibigan. Hindi sa bahay ng mga kaibigan ko dahil baka may kung ano pang makapagsabi sa nanay ko. Hanggang sa isang araw, nagpaalam sa akin ang aking mga magulang. Tinanong pa nila ako kung sasama daw ako dahil namatay ang kapatid ng nanay ko. Uuwi sila ng probinsya. Hindi ako pwedeng sumama dahil may midterm exam kami, Mama. Sabi ko. Totoo namang may midterm exam kami, Mama Mia. Totoo yun. Hindi yun alibay lamang. At dahil nga midterm exam ay walang nagawa ang mama ko. Hindi kasi pwedeng bumagsak. Kasi kapag babagsak ako, mawawalan ako ng scholarship. At kapag nawala yun, hindi nila ako kayang pag-aralin pa. Sayang naman dahil nasa 3rd year na ako noong mga panahon na yun. Mama Mia, umalis na nga ang mga magulang ko. Nung hapon na yun ay sinundo ako ni Jonah sa classroom namin. Huling subject ko na kasi yun. Sabi niya pupunta daw kami ng bahay nila. Alam ko na kung anong meron. Nangangati na naman at nagiinit na naman ng katawan ng boyfriend ko. Tumawa na lang ako. Sabi ko nga, naging parang parte na ng relasyon namin ang pagniniig ni Jonas. Pero laking pagkadismaya niya, Mama Mia, nung pagkarating namin sa bahay nila ay nandun ang kanyang tita kasama na ang kanyang lola at boyfriend ng tita niya. O Jonas, butit nandito ka na. Pinakilala niya ako sa tita niya at sa kanyang lola at sa boyfriend ng tita niya. Doon nalaman ni Jonas, Mama Mia, na ikakasal na raw ang kanyang tita kaya aalis na ito sa bahay nila. Mama Mia, nagpaalam ulit kami ni Jonas. Buwisit na buwisit siya nung malaman niyang hindi pa aalis ang tita niya at ang lola niya at doon pa matutulog ang mga ito. Alis na lang tayo, mag-park na lang tayo, sabi niya. Ano? Sa park natin gagawin? Biro ko naman. Pero hindi naging maayos ang mood niya. Alam kong nangangailangan ng katawan niya.
Kaya naman dahil alam ko na walang taong iba sa bahay namin at umalis ang buong pamilya ko, ay sinabi ko yun kay Jonas. Biglang bumalik ang ngiti at sigla sa kanyang mukha. Ano pang inaantay natin? Punta na tayo dun sa inyo. Kaya sumakay na kami ng jeep. Pumunta kami sa bahay namin. At nung nandun na ako, Mama Mia, ay hindi na kami nakapagpigil ni Jonas. Kakaiba pong excitement ang nararamdaman ko kasi unang beses po yun na gagawin namin sa loob ng bahay ko. Unang beses po yun na dun kami magniniig sa loob mismo ng kwarto ko. Mama Mia, dahil alam kong walang ibang tao sa bahay, ay agad kaming pumasok ni Jonas sa aking kwarto. Hindi na rin kami nagpapigil pa. Hindi na rin ako nagpapigil pa ng aking mga tili, ungol, at pagpaparamdam, pagpaparinig at pagpapakita kay Jonas na nagugustuhan ko ang ginagawa niya sa aking katawan. Pero Mama Mia, nasa kasagsagan kami noon ng aming pagtatalik ni Jonas nung biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto. At pumasok doon ang ina kong naghihisterikal. Mary Joy! Sigaw niya. Galit na galit siya na sinugod kami, Mama Mia. Hubot-hubad pa naman kaming dalawa ni Jonas noon. Hinila niya ang buhok ko at pinagsasasampal niya ako. Nung pinigilan siya ni Jonas ay si Jonas naman ang sinampal niya. Nung makita niyang nakahubot-hubad kami ay umalis ang mama ko sa loob ng kwarto at inutusan kaming magbihis dalawa. Nung nakapagbihis na kami, Mama Mia, ay nagalit na galit ang mama ko. Pinaupo niya kami sa may sofa. Antayin mo ang tatay mo, Mary Joy. Magtutuos tayo ngayon. Hindi magawa ni Jonas na umalis dahil galit na galit ang nanay ko at nasa may pintuan pa ito. Nang saglit pa ay dumating na ang tatay ko. Kung hindi pa ako bumalik dahil may naiwan akong gamit, hindi ko pa malalaman yung kalandian ng anak mo. Sabi ni Mama. Galit na galit talaga siya. Ang papa ko naman ay kalmadong magsalita pero alam mo pa rin na galit. Anong binabalak mo dyan sa anak ko, ha? Parausan mo? Sabi ni Papa. Hindi po. Mahal ko po ang anak niyo, Tito. Mahal? Mahal mo ang anak namin? May mahal bang ganyan? Binabastos, kinakama kahit hindi pa kasal? Galit pa rin ang mama ko. Magpakasal kayong dalawa. Yun lang ang sabi ni Papa. Umangal ako, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay masyado pa kaming bata para magpakasal. Oo't 18 na ako noon at magto-20 na rin si Jonas. Pero bata pa rin yun para sa akin. Tinanong na ng mga magulang ko si Jonas kung nasaan ang mga magulang niya. Sinabi niyang ama lang ang meron siya pero nasa abroad ito. Kaya naman, Mama Mia, pinatawagan talaga ng mama ko kay Jonas ang papa niya. Kinausap nila ito. Ang papa ko ang kumausap sa papa niya. Nung matapos silang mag-usap ay sinabi ng papa ko na nagkasundo silang ipakasal kami ni Jonas matapos ang school year na yon. Malapit na rin kasi yung matapos ang semester na yon. Malapit na rin kasi yung matapos, Mama Mia. Higit 1 buwan na lang. At nung matapos nga ang school year na yon o ang semester na yon ay umuwi ang papa ni Jonas at pinag-usapan na ang kasal naming dalawa. Mama Mia, masaya naman kami ni Jonas na ipapakasal kami sa isa't isa. Nung una ay nag-aalangan ako dahil alam ko masyado pa kaming bata. Oo, mahal namin ang isa't isa. Oo, mahal na mahal ko si Jonas pero natatakot ako, Mama Mia, na baka hindi pa siya handang pakasalan ako. Baka napipilitan lamang siya. Pero nung tinanong ko siya kung ayos lang ba sa kanya ang naging desisyon ng aming mga magulang, sabi niya ay ayos naman. Dahil nga sabi daw niya ay pakakasalan daw naman niya ako at paninindigan naman daw niya ako. Kaya natuloy ang kasal namin dahil sa basbas na rin ng aming mga magulang. Nung naikasal kaming dalawa ay bumalik sa abroad ang kanyang ama. Hanggang sa makagraduate na si Jonas.
Pagkatapos niyang makagraduate, Mama Mia, ay umuwi na ang kanyang tatay at dahil nag-iisa lang siyang anak at wala itong kasama sa bahay, ay dun kami nakitira sa bahay nila. Medyo malaki po ang bahay ni na Jonas. Meron po itong 4 na kwarto. 2 pa lang ang na-occupy namin dahil kami ni Jonas sa isang kwarto at tatay naman niya sa isa pa. Yung tita ni Jonas nung maikasal ay hindi naman doon tumira at isinama ito ng kanyang asawa dun sa Maynila. Mama Mia, nabuntis ako ni Jonas bago pa man ako graduate ng college. Pero wala nang problema sa amin yun kasi pareho naman na kami na meron ng basbas sa aming mga pamilya at kasal naman na kaming 2. Pero hindi din nagtagal. 2 buwan lang ang pagsasaya namin tungkol sa pagbubuntis ko. Dahil isang umaga ay bigla na lang akong nagising at naramdaman kong parang may masakit sa puson ko. Bigla din akong dinugo at nung pumunta kaming ospital ay huli na ang lahat dahil nawala na ang baby namin. Ang sabi ng doktor ay mahina raw ang baby ko. Mahina ang kapit niya. Kaya anumang oras ay pwede daw yung mawala sa amin. Nasaktan ako, Mama Mia. Nasaktan ako nung nakunan ako. Alam kong nasaktan din si Jonas. Dahil nga maliit ang pamilya ni na Jonas ay pangarap niyang magkaroon ng maraming anak. Meron na ring stable na trabaho noon ang asawa ko. Nagre-review siya para sa board exam pero may trabaho na rin siya. Dahil meron namang makakilala ang kanyang ama na may mga magagandang posisyon sa iba't ibang kumpanya kaya nairekomenda ng mga ito si Jonas. Nakapagtrabaho siya ng maayos at dahil libre naman kami lahat sa bahay, tanging pagkain lang ang inaambag namin ay naging maluwang ang aming mga gastusin. Pero Mama Mia, kahit pala maganda ang takbo namin sa pinansyal ay masakit pa rin nung makunan kami ng anak. Siguro talagang hindi pa para sa atin ang baby na yon, sabi ni Jonas. Pero kahit na anong sabihin niya ay wala talagang makakatanggal ng sakit na nararamdaman ko. At magmula nga nung makunan ako, Mama Mia, ay halos hindi ko na masyadong pinagbibigyan ang asawa ko sa kama. Natatakot kasi ako, Mama Mia. Natatakot akong baka mabuntis ulit ako at baka makunan pa ulit ako. Sabi kasi ng doktor ay manipis raw ang lining ng aking uterus. Kapag daw ganun talaga, nahihirapan daw talaga na mag-survive ang fetus. Kaya naman, natatakot ako. Parang hindi ko nakakayanin ang sakit kapag makunan pa ako sa 2 beses. Kaya aaminin ko, medyo nababawasan ng pagbibigay ko sa asawa ko tuwing inaalok niya akong magtalik. Pero naging maayos din naman yun kay Jonas. Pakiramdam ko naman, Mama Mia, ay naiintindihan pa rin niya yun. Hanggang sa isang araw, namalengke ako noon nung biglang may babaeng lumapit at tumapik sa balikat ko. Mary Joy! Kumusta ka na? Nung nilingon ko siya, Mama Mia, ay halos hindi ko siya makilala. Ang payat-payat na niya. Ang lalim-lalim na ng kanyang mga mata. Halos kitang-kita ko na ang buto ng kanyang balikat sa sobra niyang payat. Clara? Clara, ikaw ba yan? Oo, ako to. Uy, kumusta ka na? Tanong niya. Mama Mia, bigla akong napatili at napayakap sa kanya. Ewan ko ba? Ang tagal na naming hindi nagkita ni Clara pero ngayong nagkita kami ay parang walang ilang taon na namagitan sa aming dalawa. Dahil hindi pa naman ako nakapamili noon ay hindi na ako bumili pa ng kung ano-ano. Bagkus ay inaya ko na lang si Clara na kumain kami para makapag-catch up sa isa't isa. Pumunta kami sa isang restaurant. Nag-order pagkatapos ay walang humpay na tsikahan na. Dun ko nalaman, Mama Mia, na totoo palang isang konduktor ng jeep ang kanyang sinamahan nung magtanan sila. Nabuntis daw kasi siya ng boyfriend niya. Takot na takot daw siya sa kanyang mga magulang at baka mapatay pa siya. Kaya naman nakipagtanan na lang siya dahil na rin sa suggestion ng kanyang boyfriend noon.
Pero Mama Mia, dun niya inamin sa akin na nung magkaanak silang dalawa ay dun pa lang niya nakilala ang tunay na ugali ng kanyang boyfriend. Oo nga't gwapo ito, tisoy, matangos ang ilong. Pero Mama Mia, playboy daw ito. Ang dami-dami daw nitong babae. Siguro ganun talaga kasi kung saan-saan ito bumabiyahe bilang isang konduktor. At dahil kung saan-saan siya bumabiyahe, kung saan-saan din siya merong babae. Mama Mia, lagi daw silang nag-aaway. Wala daw silang halos napahinga sa pag-aaway dalawa. Ginawa naman daw ni Clara ang lahat. Pero wala pa rin daw. Hindi pa rin daw ito nagbago. Hanggang sa isang araw ay nasaktan na siya nito ng pisikal. Nasugatan pa ang kanyang muka, Mama Mia, dahil hinampas siya nito ng kanilang parang wall clock. Pinapaayos niya raw kasi ang wall clock nila pero hindi nito inaayos. Ilang araw na rin daw itong nire-request ni Clara pero palagi daw itong busy kahit sa mga panahon na wala itong biyahe. Bumabarkada daw kasi ito at nakikipag-inuman sa kanyang mga naging kaibigan dun sa lugar na kanilang pinantahan nung magtanan sila. Sa sobrang galit daw ni Clara ay nagbunganga na siya. Kaya naman nagalit din daw yung kinakasama niya. Kinuha nito ang wall clock. Pinalitan ng baterya. Pero dahil hindi pa rin daw siya tumitigil sa pagbubunganga ay nahampas siya nito sa mukha. Dahilan para magkasugat ang kaniyang mukha. At nung tinignan ko Mama Mia ay nandun pa rin yung peklat. Habang nagkukwento sa akin ng kaibigan ko ay naaawa ako sa kanya. Pero 2 buwan pa raw niyang tinitiis ang pananakit ng pisikal sa kanya ng ex niya nung ma-realize niya na wala na talaga itong balak na magbago. Hanggang sa ito na mismo ang umalis sa kanilang inuupahan dahil may iba na itong kinakasama. Walang nagawa si Clara kundi umalis na rin doon dahil wala naman siyang pang-upa at wala siyang trabaho. Kaya nakauwi siya dun sa amin Mama Mia, dun sa aming lugar. Pero dahil pareho ding naghihirap ang kaniyang mga kapatid at mga magulang, kaya naman Mama Mia, si Clara ay napilitang mamasukan bilang kasambahay. In fact, ay nandun nga siya sa palengke dahil inutusan siya ng mga amo niya para mamalengke. Pero hindi din daw maganda ang treatment ng kanyang amo sa kanya. Yung kanyang among lalaki daw ay panay ang tingin ng tingin sa kanya ng hindi maganda. Natatakot daw siya. Lagi daw niyang sinasara ang kaniyang pintuan sa kaniyang kwarto. Dahil nararamdaman daw niya, Mama Mia, na tuwing madaling araw ay parang may mga kamay na pilit na binubuksan ang kwarto niya. Kung meron lang talaga akong mapupuntahan, kung meron lang kaming mapupuntahan ng anak ko, siguro hindi magiging ganito ang buhay ko. Mabuti ka pa, Mary Joy. Mabuti ka pa, naging maganda ang buhay mo. May singsing ka? Kasal ka na? Tanong niya. Ikwinento ko sa kanya ang buong buhay ko rin, Mama Mia. Naghiwalay kami nung araw na yon na nagpalitan ng cellphone number. Isang gabi, siguro mag-iisang linggo matapos ang pagkikita naming yon, ay biglang tumawag sa akin si Clara at umiiyak. Silang dalawa lang daw ng kaniyang amo doon. Pilit daw nitong binubuksan ang kaniyang pintuan sa kwarto. Kaya naman pinuntahan ko si Clara. Pinuntahan ko siya sa bahay na kanyang sinabi. Totoo ngang among lalaki lang niya ang humarap sa akin. Sinabi kong bisita ako ni Clara. Tinawag niya si Clara, Mama Mia. Siguro para sa kanya pagkakataon niya na yun na palabasin sa bahay at sa kwarto si Clara. Nung makalabas nga si Clara, ay napansin ko ang kakaibang ngiti ng kanyang among lalaki. Kung hindi napansin ng kanyang among lalaki dahil akala niya ay nag-uusap lang kami ni Clara, ay bigla kaming lumabas sa gate at saka pinaandar ko agad ang kotse at dinala ko si Clara sa bahay namin. Pagkarating ko sa aming bahay ay paniliwanag ko kay Jonas at kay Papa Pablo ang tungkol kay Clara. Naawa naman sila. Mama Mia, si Pablo nga po pala ay ama ni Jonas.
Naawa sila sa kaibigan ko kaya pumayag sila na dumito muna ito sa amin. Meron pa namang 2 kwartong bakante. Pinatuloy namin si Clara sa isang kwarto, Mama Mia. Bes, Mary Joy, talaga bang okay lang sa inyong mag-asawa na nandito ako? Okay lang ba sa father-in-law mo? Okay lang yun. Sige, dumito ka muna. Bes, meron pa sana akong isang favor na hihingin eh. Ano yun? Pwede bang isama ko ang anak ko dito? Mama Mia, hindi na ako nagdalawang isip pa noon. Kinausap ko ulit ang asawa ko at ang biyanan ko. Pumayag naman sila para masaya raw at may bata sa bahay. Dinala nga ni Clara sa bahay namin ang kanyang anak. Babae ito, Mama Mia. Medyo malaki-laki na rin ito dahil 7 years old na. Pero maganda itong bata. Makwela at bibo. At dahil na rin siguro sa pangungulila ko sa anak kong namatay dahil nakunan ako, ay naging close ako sa bata. Hanggang sa si Clara ay tumutulong-tulong na lang sa bahay. Dahil may trabaho ako, may trabaho din si Jonas at si Papa Pablo ay meron namang munting negosyo, ay naiiwan lang sa bahay si Clara. Naging masaya naman kami nakasama si Clara at ang anak niya. Mama Mia, masaya din ako dahil may katuwang ako sa pag-aalaga ng bahay. At meron pa akong kakwentuhan. Pakiramdam ko ay sinama ko ang kapatid ko sa loob ng bahay naming mag-asawa. Lumipas ang mga araw. Naging mas masaya pa ang bahay. Pero Mama Mia, may napapansin na rin akong kakaiba noon kay Jonas. Napapansin ko na parang hindi na siya nangangalabit sa akin. Ayos lang naman sa akin yun dahil sabi ko nga, hindi pa ako handang magbuntis ulit. At baka kapag nagbuntis ako ay makuna na naman ako at ma-depress na naman ako. Kaya naman, tinake ko na lang yun as a sign na okay lang. Maganda pa rin na hindi na mahilig sa gano'n ang asawa ko. Kaya lang isang gabi, Mama Mia. Siguro mahigit 3 buwan na yon mula nung pumunta at tumungtong sa bahay namin si Clara. Nagising ako nang mag-aalas 12 na. Pero Mama Mia, nagulat ako dahil wala sa tabi ko ang asawa ko. Ang alaala ko at ang alam ko ay sabay kaming pumasok ng kwarto at sabay kaming nahiga. Una pa nga itong nakatulog sa akin. Una pa itong humihilik dahil ako ay nagbabasa pa ng libro. Yun kasi talaga ang pampaantok ko, Mama Mia, ang magbasa ng mga paborito kong libro. Kaya nagulat ako nung magising ako na wala siya. Nag-CR na lamang ako since meron namang sariling CR ang kwarto namin. Yung 2 kwarto po ay walang sariling CR. Yung kwarto namin at kwarto ng aking biyanan ay meron. Kaya hindi na ako lumabas. Inantay ko ang pagbabalik ni Jonas. Pero siguro lumipas na ang 10 minuto ay hindi pa rin ito bumabalik. Akala ko ay nagyoyosi lang ito. Pero hindi naman siya inaabot ng 10 minuto kapag nagyoyosi siya. In fact, kailanman ay hindi ko siya nakitang inubos ang isang stick ng yosi. Parang sa kanya ay sapat na ang ilang buga lang. Kaya naman nagtaka na ako. Lumabas na ako ng kwarto. Nilibot ko ang sala pero hindi ko nakita si Jonas. Pinuntahan ko ang kusina sa pag-aakalang nandun siya at umiinom ng tubig pero wala. Lumabas ako ng bahay at pumunta ako dun sa area kung saan siya laging nagyoyosi. Pero wala namang bagong yosi doon. Malalaman mo kasi merong usok at merong may sindi pang yosi pero wala naman. Nasaan kaya ang asawa ko? Sabi ko nun sa sarili ko. Umalis ba siya nang walang paalam? Mama Mia, papasok na ulit ako at paakyat na ulit sa kwarto namin nung bigla akong makarinig ng mga kalabog. Tapos may mga mumunting ungol. Hindi ko alam kung anong meron, Mama Mia. Pero nung pumasok ako sa kusina ay wala at biglang humina yung mga ungol. Parang nanggagaling dun sa banyo sa baba ang ungol. Mama Mia, dun na ako kinabahan. Kinabahan ako, lalong-lalo na nung marinig ko ang ungol ng isang babae.
At kilalang kilala ko ang boses na yon. Si Clara yon. Hindi ko alam kung pupuntahan ko ba ito. Pero dahil likas tayong curious na mga tao, ay dahan-dahan akong pumunta doon. Unti-unting lumalakas ang mga ungol kaya nakumpirma kong galing yun sa loob ng banyo. Mama Mia, sobrang kaba na ang nararamdaman ko. Hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Gustong-gusto kong katukin, gustong-gusto kong sipain, pero nakinig pa rin ako. Nung malapit na ako, ay inilapit ko pa ng konti ang tenga ko sa pinto at narinig ko nga ang si Clara ang umuungol. Bigla pa akong nagulat sa sumunod na narinig ko. Ang sarap mo, Jonas. Ang sarap-sarap mo. Mama Mia, sa sobrang galit ko ay kinalabog ko agad yung pintuan. Mga baboy, lumabas kayo dyan! Bigla silang napatigil sa loob. Walang nagsasalita habang ako ay halos magwala na at halos gibain na ang pintuang yon. Sa sobrang ingay ko ay nagising ang biyanan ko. Si Papa Pablo. Pinuntahan niya ako at tinanong kung anong meron. Nung sinabi ko, Mama Mia, kung anong mga narinig ko, ay siya rin ay pinapalabas ang dalawa sa banyo. Halos 20 minuto kami doon bago nila napagdesisyonang buksan ang pinto at lumabas. Naunang lumabas si Jonas. Sinampal ko siya at kinalmot ko ang kanyang mukha. Pilit niyang pinoprotektahan mula sa akin si Clara, Mama Mia. Pilit niyang itinatago sa likuran niya si Clara pero nahablot ko ang buhok nito at saka ko ito pinagsasasampal nung mahila ko siya at maharap sa akin ng tuluyan. Galit na galit ako noon. Hindi ko na halos maalala ang mga ginagawa ko. Basta ang alam ko lang noon, Mama Mia, kailangang dumapo ang mga kamay ko sa kanilang mga mukha para kahit papaano ay mawala kahit konti ang sakit na aking nararamdaman. Galit na galit ako, Mama Mia. Humihingi ng tawad sa akin si Jonas. Nadala lang daw siya sa init ng kaniyang katawan. Hindi daw niya mahal si Clara. Si Clara naman ay humihingi ng tawad sa akin at ang sabi niya ay nadala lang daw siya ng inggit na kaniyang nararamdaman sa akin. Dahil hindi niya akalain na sa aming dalawa ako pang makakita at makakuha ng isang asawang katulad ni Jonas na bukod sa may magandang trabaho ay magandang lalaki pa. Sa galit ko ay sinugod ko agad si Clara. Nagising ang kaniyang anak at naabutan kami sa ganong sitwasyon. Wala na akong pakialam kung maging masama ang tingin sa akin ng bata kahit na napamahal na sa akin to. Kahit 10 oras ng gabi ay pinalayas ko si Clara. Pilit pang nakikiusap sa akin si Jonas na sa umaga na lang daw paalisin ang mga ito. Pero hindi ako pumayag. Gusto ni Jonas na ihatid ang mga ito pero galit na galit ako, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya na once sumama siya kay Clara ay kalimutan na niyang asawa niya ako. Kaya agad na nagpresenta ang biyanan ko na siyang maghahatid kina Clara dun sa bahay ng kaniyang mga magulang. Nung umalis na sila, Mama Mia, ay dun ko ulit sinampal-sampal at sinuntok-suntok ang asawa ko. Galit na galit ako. Sa halos galit ko, Mama Mia, ay halos mawalan ako ng malay. Agad siyang humingi ng tawad sa akin. Humingi ng pagkakataon. Pumasok ako ng kwarto at natulog. Hindi ko siya hinarap muna at hindi ko muna sinagot ang paghingi niya ng tawad. Pero ilang sandali pa, Mama Mia, ay pumasok din siya ulit. Nag-usap kami. Medyo mahinahon na ako nung mga panahon na yon. Dahil mahal na mahal ko si Jonas. Dahil na rin naisip kong may pagkukulang din naman ako bilang asawa. Dahil hindi ko siya pinagbibigyan sa tuwing humihingi siya sa akin. Na magsiping kaming dalawa, ay pinatawad ko siya. Naisip ko kasi, Mama Mia, na kasalanan ko rin. Pero hindi na ganun kalaki ang tiwala ko kay Jonas. Si Jonas naman, Mama Mia, ay pilit na ginigain ulit ang aking pagtitiwala. Pilit ulit na inuumpisahan ang aming relasyong dalawa.
Nakikita ko naman ang kanyang pagsisikap kaya unti-unti ay naawa din ako at unti-unti ay natanggap ko rin siya. Hanggang sa isang araw, nagpaalam sa akin si Jonas. Meron daw silang business conference sa kanilang kumpanya at isa siya sa mga delegates na ipapadala. Mama Mia, sa Bacolod po raw yun at 3 araw daw yun. Hinayaan ko naman siya dahil trabaho naman yun. Ako din naman ay ayaw ko na pinipigilan ako sa mga gusto kong gawin tungkol sa trabaho ko kaya hinayaan ko na lang siya. Pero Mama Mia, 5:00 ng hapon nung unang araw na wala si Jonas ay nakareceive ako ng isang chat mula sa isang unknown person. Parang dummy account lang yon dahil wala namang mga kaibigan. Hindi pa kasi uso nung mga panahon na yon, Mama Mia, ang tungkol dyan sa mga message request. At siguro hindi ko rin na-check ang Facebook ko at hindi ko na-check kung sino lang ang pwedeng mag-message sa akin. Nagulat ako sa sinend niya, Mama Mia. Mga pictures. Pictures ni Clara at ni Jonas. Kasama ang anak ni Clara. Masaya sila. Nasa isang beach resort. Gulat na gulat ako nun, Mama Mia. Alam kong bago pa lang ang picture na yun dahil yun ang gupit ng asawa ko nung mga panahon na yun. Chinat ko yung nag-send. Tinanong ko kung saan yun pero hindi siya nag-reply. Tinanong ko siya ng paulit-ulit pero wala pa rin. Ilang minuto pa ay nag-reply siya, Mama Mia. Hindi ko na sasabihin kung saan. Hindi na rin ako magpapakilala. Basta alam mo na, patuloy ka pa rin niloloko ng asawa mo. Sa sobrang galit ko ay tinawagan ko ang cellphone ng asawa ko pero cannot be reached ito. Sinabi sa akin nung umaga ni Jonas bago siya umalis na baka daw hindi ko siya ma-reach dahil wala raw signal dun sa lugar kung saan gaganapin yung business conference. Yun na palang palusot niya dahil balak niya pala talaga na i-off ang cellphone niya. Galit na galit ako nun, Mama Mia. Sobrang galit ko ay pumunta ako ng convenience store. Bumili ako ng mga alak. Umuwi ako ng bahay. Akala ko noon ay mag-isa lang ako dahil ang akala ko ay hindi doon matutulog ang biyanan ko. Naglasing ako ng naglasing. Hanggang sa, Mama Mia, dumating nga ang biyanan kong lalaki. Pinigilan niya ako at tinanong niya ako kung anong nangyari. Nung pinakita ko sa kanya ang pictures ay wala naman siyang maisagot. Halika na, Mary Joy, matulog ka na, ipahinga mo na yung utak mo. Sa hindi ko malamang dahilan, Mama Mia, ay bigla ko nalang hinila ang biyanan kong lalaki at bigla ko nalang siyang hinalikan sa kanyang mga labi. Pinipigilan niya ako. Pero mapilit ako, Mama Mia. Hinalikan ko siya ng hinalikan. Pilit niya akong inilalayo sa kanya pero ewan ko ba. Sa mga panahon na yun, isa lang ang nasa isip ko, ang gumanti. Ikinama ni Jonas ang best friend kong pinatira niya o pinatira namin sa bahay namin. Kaya naman ikakama ko rin ng isa pang lalaking nakatira kasama namin. Yun ay walang iba kundi ang kanyang ama. Pilit akong inilalayo noon ni Pablo sa kanyang katawan pero siguro ay hindi na rin niya napigilan ang pangangailangan bilang isang lalaki. Hanggang sa hindi na rin niya napigilan siguro ang kanyang sarili at kinumuyos na niya ako ng halik. Naghalikan kami ng biyanan ko, Mama Mia. At sa paghahalikan namin yon ay sinabi niya na hindi daw yun pwede at bawal daw yun. Pero sinabi ko sa kanya, hindi yun kasalanan dahil may kasalanan at naunang gumawa nun ang asawa ko. Kaya hindi na rin siya nagpigil. Matapos ang halikan namin ay naghubad na kami hanggang sa tuluyan ng may nangyari sa amin ng biyanan ko. Kinabukasan, Mama Mia, ay nahiya ako sa pinagagagawa ko. Tulog kaming dalawa sa sala. Nung magising ako ay tulog pa siya kaya dahan-dahan akong umalis sa tabi niya at pumasok sa kwarto. Nagkulong ako doon. Pero nung mag-umaga na ay kinatok niya ako dahil mag-aagahan na raw. Nung lumabas ako, Mama Mia, para sana kausapin siya, nakalimutan namin ang nangyari
ay bigla niyang sinabi sa akin na matagal na rin daw niya akong gusto. Kung niloloko ka pala ng anak ko, dito ka na lang sa akin, sabi niya. Di ko alam kung anong demonyong pumasok sa utak ko. Bigla akong pumayag sa suggestion na yon ni Pablo. At mula nga sa araw na yon ay naging kami ng palihim. Mula nga sa araw na yon ay hindi na ako nagagalit tuwing umaalis si Jonas. Tuwing kahit alam ko na kasama niya si Clara ay wala na akong pakialam. Dahil meron ng isang lalaking nagmamahal sa akin. Mas magaling kay Jonas. Siguro mas bata si Jonas pero di hamak naman na mas gwapo ang papa niya at mas magaling ito sa kama at mas maalaga pa. Mama Mia, hanggang sa tuluyan na nga akong nahulog sa biyanan ko. Pero sabi nga nila walang sikretong hindi nabubunyag. Nahuli din kami ni Jonas. Nahuli niya kami sa may kusina pa talaga. Akala ko kasi noon ay nakaalis na si Jonas papuntang trabaho. Kaya naman habang nandun sa kusina ang biyanan ko ay nilapitan ko ito. Nagalikan kaming dalawa. Ganun kasi kami kapag kaming dalawa lang sa bahay. Agad-agad akong naghubad. Pumatong ako sa may lababo at siya naman ay yumuko at pumunta ang kaniyang mukha sa pagitan ng aking dalawang hita. Wala na akong naging pakialam noon dahil ang akala ko nga ay umalis na ang asawa ko. Pero bigla na lang itong pumasok sa kusina. Bigla itong sumugod sa amin at sinuntok ang kaniyang ama. Doon na kami nag-away-away. Doon ko inamin kay Jonas na matagal ko nang alam na nagpatuloy pa rin at nagpapatuloy pa rin ang relasyon nilang dalawa ni Clara. At kaya ka pumatol dito sa ama ko? Ginagamit mo lang ba ang ama ko? Oo, nung una. Nung una ginagamit namin ang isa't isa. Siya para ibsan ang kanyang init ng katawan. Ako naman para makaganti sa'yo. Para hindi ko isipin na ikaw lang ang nagpapakasasa at ikaw lang ang nagpapakasarap habang ako ay umiiyak at nangkokonsumisyon. Pero habang tumatagal, Jonas, nakita kong ang layo-layo lang ninyo ng ama mo. Mas magaling siya sa'yo sa lahat ng bagay. Mama Mia, yun ang naging mitya ng pagtatapos ng relasyon naming dalawa ng asawa ko. Gusto niya kaming palayasin sa bahay, pero nanindigan si Pablo. Bahay niya yon. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay pinuntahan pa ako ng asawa niya, ng mama ni Jonas. Walang hiya daw ako dahil tinuhog ko yung mag-ama. Sabi ko sa kanya, huwag siyang judgmental dahil yung anak niya ang naunang magloko sa aming dalawa. Sa ngayon, Mama Mia, ay nagsasama pa rin kaming dalawa ni Pablo bilang mag-asawa. Hindi pa po annulled ang kasal namin ni Jonas dahil hindi naman siya nagpa-file. Ako naman lagi kong sinasabi na magpapa-annul na ako. Pero natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako na baka kapag nagpa-annul ako ay mabulgar sa lahat ang tungkol sa sekretong relasyon naming dalawa ni Pablo. Ang alam lang kasi ng iba naming mga kapitbahay ay si Jonas ang nagloko at sumama ito sa ibang babae. Pero hindi nila alam ay meron ring mga milagrong nagaganap sa loob ng bahay na yon. Sa ngayon, hindi ko alam kung nasaan si Jonas at si Clara. Ang huling alam ko, Mama Mia, ay magkasama na ang dalawa. Ang huling nabalitaan ko ay mukhang buntis daw si Clara pero wala naman yung kumpirmasyon. Mama Mia, ako po ba talagang masama? Ako po ba talagang mali dahil gumanti ako? Mali po ba na iparamdam sa mga taong nanakit sa'yo ang sakit na dinanas mo nung ikaw ay kanilang lokohin, nung ikaw ay kanilang saktan? Sakit po bang iparanas sa kanila ang lahat ng mga dinanas mong sakit? Mali po ba yun? Alam kong may pagkakamali ako. Pero lagi kasing sinasabi sa akin ng mga magulang ko nung nalaman nila ang totoo na ako raw ang mas may malaking kasalanan. Hindi ko raw dapat ginagantihan ang ginawa sa akin ng asawa ko. Dapat daw magpatawad ako. Kasalanan ko bang hindi ko magawang magpatawad? Kasalanan ko bang hindi ko magawang
patawarin ang asawa ko sa paulit-ulit niyang pananakit sa akin at humantong pa sa pagpatol ko sa sarili niyang ama. Mama Mia, hindi ko alam kung hanggang kailan ang mga ganitong sitwasyon naming dalawa ni Pablo. Pero ang alam ko ay minamahal ko na siya. Ang alam ko ay wala na akong pakialam pa kay Jonas. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Mary Joy. Ay nako, nakakakaba. Kung sa Bisaya pa, kulba. Kulba ang naging kwento ng buhay mo, Mary Joy. Tingnan mo, naging kabit mo at kinakasama mo na ngayon ang biyanan mong lalaki. Tapos yung husband mo naman, naging kabit at kinakasama na ngayon ang best friend mo. Napakakomplikado ng buhay mo. Kung itatanong mo sa akin na mali ba ang pagganti, kanya-kanya kasing moral compass, kanya-kanya yung paniniwala. Siyempre kung ano ang ating kinalakihan, ano ang culture natin, ano ang paniniwala natin, dun nakabase yung ating paninindigan sa mga ganong klasing bagay. Pero habang pinapakinggan ko ang kwento mo, nararamdaman ko rin ang sakit na pinagdaanan mo. Parang kung ako man din ang nasa posisyon mo, ay magagalit talaga ako at maiisip kong gumanti. Pero hindi ko alam kung kakayanin kong gumanti gamit ang pakikipagrelasyon ko dun sa ama ng lalaking minamahal ko at ng lalaking nanakit sa akin. Hindi ko alam kung kakayanin o yun din ang gagawin ko. Siguro hindi. Pero kung nagmamahalan kayong dalawa ngayon at wala na kayong pagmamahal ni Jonas sa isa't isa, parang binababoy nyo na yung kasal nyo. So, one of you should file an annulment na siguro. Ikaw na ang mag-file, tapos huwag mo nang antayin pa na si Jonas ang kumilos. At isa pa, alam mo naman 'di ba na mali talaga yung ginagawa ninyo. Na sa tingin ng maraming tao ay immoral talaga yung pagsasama ninyong dalawa ng iyong biyanan. So dapat maging handa ka sa mga consequence noon. Wala naman talagang pumipigil sa'yo ng gumawa ng masama. Wala namang pumipigil sa'yo ng gumawa ng mali. Dahil buhay mo naman yan. Ikaw naman ang magdedesisyon. Kaya lang, sana bago tayo gumawa ng mga mali, sana lagi nating tandaan na lahat ng ating gagawin, mapamabuti man o hindi, may mga consequence yan. Kaya sana, dapat lagi tayong handa na harapin ang mga consequence noon. Handa tayong harapin ang mga kapalit, ang mga bagay na mangyayari, magiging bunga ng mga desisyon mo, ng mga actions mo. Dapat yun ang mahalaga. Handa kang tanggapin yun at handa kang harapin yun. Ang tanong ko ngayon, Mary Joy, handa ka na ba? Ikaw din, sana handa kang i-share at i-like ang video na to. At sana handa ka rin na i-click ang notification bell at ang subscribe button para lagi ka pong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload dito sa ating channel. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin at sa channel natin. Sa lahat ng mga may kwento ng tungkol sa kanilang mga buhay na gustong i-share, pwede po kayong mag-email sa atin, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag nyo rin kakalimutan na syempre, kung meron din kayong mga kakilala na gusto ang mga ganitong klase ng content, i-share nyo ito sa kanila. Maraming salamat po at paki-follow sa aking mga social media accounts, TikTok, Instagram, dahil sa wakas ay atin na pong na-recover ang ating Instagram account at saka sa ating Facebook, Mama Mia CDO po. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong suporta. Magandang araw sa inyong lahat.